Son, and the Holy Spirit, that I am forgiven and saved with blessings to inherit. I am loved, favored, gifted, and anointed, and I believe it. Miracles in my home, campus, and workplace, God will show them. No weapons formed against me will prosper. I'm not a loser, I'm a real winner, here to trust and obey my leaders to conquer. With God, I'm a fighter and not a quitter. Daily, I will pray and read the Bible. To weekly faith groups, I am accountable. Worship on Sundays, I am available. Daily sharing the gospel, I am able. Whatever happens, we will move forward. We will not quit, for we are God's stewards. Make things happen, for we are not cowards. Bringing down God's glory is our reward. 2025 is the year of... Yeah, praise God. Let's now worship the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Yan. Maaari po bang pakibati muna ang inyong katabi, kaliwa, kanan, likod, harap, ng isang magandang umaga kapatid? Huwag niyo pong tigilan hanggat hindi ngumingiti. Yun yung rule. Yan. Sabihin mo sa kanya, kapatid, bawal magpuri sa Panginoon na nakasimangot. Tingnan niyo po, pag nakasimangot pa rin, pangitiin niyo, kilitiin niyo na. Okay? Sige po. Good morning po, and before we go to our praise and worship today, let me read this Bible verse from Psalm or Awit 135 verses 1 to 3. We will be reading sa Magandang Balita Biblia. Sabi po dito, purihin si Yahweh, ngalan niya ay purihin, kayong mga lingkod niya, kayong lahat na nasa banal niyang templo ay pumapasok, upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Si Yahweh ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Sino po dito yung naka-experience ng kabutihan ng Panginoon? Parang dito lang. Sino po dito yung naka-experience ng kabutihan ng Panginoon? Buhay naman pala. Sino po dito yung talagang hindi niya mapigilan yung kabaitan ng Panginoon? Taas ang kamay. Amen. Pwede po bang paki-share sa katabi mo isang kabutihan ng Panginoon na pinakita sa iyo ngayong linggo? Go. Let's fill this place with praises and thanksgiving to the Lord. Dahil po ang papuri at pagsamba ay hindi pag-awit lamang. Okay po? Dapat po i-acknowledge natin yung kabutihan ng Panginoon. Let's acknowledge. Ayan. Ako po personally, this week po ay nadagdagan po ako ng isang mushroom. Ika nga ni Mario, 1 up. And I'm so thankful na 35 years old. I started as a youth here, 15 years old ako, 20 years na ako sa church. And yung journey na yon, I tell you guys, hindi siya biro, but I'm so thankful that I'm still here. Why? Because I'm not here for you guys, and the same way you guys are not here for me. Okay, we are here because we just love to thank the Lord today. At ganoon din ako, nandito din ako para umawit sa Panginoon, i-celebrate yung buhay na binigay niya sa akin, at yung blessings na ibibigay pa niya sa mga susunod na taon. Tama po ba? Amen to that? Let's pray. Lord, marami pong salamat sa umagang ito. Ito po ay hindi tungkol sa amin, Panginoon, kundi tungkol po sa inyo. Salamat, Lord, sa mga kwento, Lord, sa mga gawa sa aming buhay, Panginoon. Sa mga pagbabago, sa mga kahinaan at kalakasan, Panginoon. Mga bagay, Panginoon, na sinuko namin at isusuko pa, Panginoon. Salamat, Lord. Because you are never late. You are never early, Panginoon. You're just right in time, Panginoon. And Lord, we just thank you, Panginoon, because every time na nafe-feel naming late yung answers, O God, alam namin, Panginoon, you are teaching us, O God, Lord. You are teaching us, O God,
na ang buhay namin, Panginoon, ay magbabago lang, Panginoon. If we trust in the process, O God, na Ikaw ang nagbigay sa amin. Kaya today, Lord, we will celebrate that our lives, Lord, it has been changed, Panginoon. Our Lord, our struggles, O God, Lord, it will be changed, Panginoon. Lord, Ikaw ang kasiguraduhan sa buhay na ito, Panginoon. And Lord, we will praise You and we will sing for You today because You are so good. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Let's sing this song. Tiyak na buhay sa Jesus. Nasira ang tanikala, nakaraan ay nawala. Wala nang anino, wala nang tako, liwanag mo sa'kin ay bumabalo. Taas mga mata, puso ko'y sa'yo na walang alinlangan, wala nang pangamba. Salita mo ang ilaw sa bawat hakbang sa pananampalataya. Puso ko. Let's sing this song together. Ako'y susulo, iniwan ang kahapon, bagong buhay kay Jesus. Liwanag niya'y nagdiningning, Pag-asa'y bumago, lungkot ay nabawi si Jesus. Ang tagumpay, Pag-ibig ay mananatili. Oh, oh, oh. Ang landas na handa na biyaya mo sa mga pagsubok, ikaw ang kasama ko. Kahit may bundok, pananalig ko ay subok. Pag-ibig mo'y hawak, kamay mo ang gabay ko. Taas mga mata, puso ko'y sa'yo na walang alinlangan, wala nang pangamba. salita mo ang ilaw Gabay sa bawat hakbang, sa pananampalataya. Puso ko'y malaya. O sige na, we'll sing. Ako'y sumusulo, Iniwan ang kahapon, bagong buhay kay Jesus. liwanag niya'y nagdiningning, Pag-asa'y bumangon, lungkot ay nabawi. si Jesus ang tagumpay, pag-ibig ay mananatili. Oh, oh, oh. I just want you guys to declare this part of the song. Na kahit anuman ang panahon na ibigay sa inyo, malungkot, masaya, may pag-asa, may sakit, walang pera, may pera, hindi matitinag ang pananampalataya mo sa Panginoon. Di matitinag, puso'y dililis. Pag-ibig mo'y sandigan, di na ko aalis. Hindi matitinag, hindi matitinag. Puso'y dililihis. Ang ibig mo'y sandigan, at di na ko aalis. Di matitinag, hindi matitinag. Puso'y dililihis. Ang ibig mo'y sandigan, at di na ko aalis. Libingan ay tinalo, tagumpay ay kay Kristo. Siya ang aking Panginoon. ang puso ko'y sa'yo. Ako'y sumusulo, Iniwan ang kahapon, bagong buhay kay Jesus. liwanag niya'y nagdiningning. Pag-asa'y bumangon, Lungkot ay nabawi. si Jesus ang tagumpay, pag-ibig niya'y nananatili. Ako'y sumusulo, iniwan ang kahapon, bagong buhay kay Jesus. Liwanag niya'y nagdiningning. Pag-asa'y bumangon, Lungkot ay nabawi. si Jesus ang tagumpay, pag-ibig niya'y mananatili. Kami mananatili.
ating Diyos. Ikaw ang maghari, Panginoon, sa bansang ito, sa aming mga pamilya, sa aming mga eskwelahan, sa aming mga trabaho, Panginoon. Sa gitna ng kaguluhan, Panginoon, ikaw lamang, O Diyos. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili, ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila, dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan. Jesus, Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. 1, 2, 3, hey! Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila! Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan. Hey! Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, Ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Maghari ka. Oh. Sundin ang loob mo. Sing! Sundin ang loob mo dito sa lupa. tulad ng salangit. Oh, sa iyo ang kaharian, Kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan, at kalwalhatian. Dakila at kailanman di mahigit. Oh, let's sing. Sabayan mo ng pagpalakpak sa Panginoon. Ang dakila. Mas malakas pa. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. Oh, dakila ang ating Diyos. Hey! Ang ngalan mo Ay kaligtasan ko. ang aking adhika. O Diyos, dalangin Ko'y maghari. Sundin ang loob mo dito sa lupa. tulad ng salangit.
kadakilaan, Panginoon, at kaluwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, let's declare this for our country. Come on. Sundin ang loob mo Dito sa lupa, tulad ng sa langit. sa iyo, Panginoon, Sa'yo ang lahat ng kaharian, lahat ng kapangyarihan, O Diyos. Coming from your heart, let's sing. Sundin ang loob mo dito sa lupa. Kung tunay mong mahal ang simbahan at ang bansang ito, let's sing. At dakila kailanman. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka, O Diyos. Salamat, Panginoon. Pagkat ikaw ang tunay na tiyak sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming lalapitan, O Diyos. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming habang buhay. Ang kabanalan mo, Panginoon. Jesus, ikaw ang Diyos sa buhay ko. Kailanman ay hindi ka magbabago. Umulan man o bumagyo, tiyak kami makakaasa pa rin sa'yo. Di ko man maintindihan sa ngayon, nagtitiwalang
Let's sing, lumalapit. Malapit sa panalangin upang ang tinig mo'y marinig. Awit namin iyong dinggin, ang kalooban mo'y manahin. Lumalapit sa panalangin upang ang tinig mo'y marinig. Awit namin iyong dinggin, ang kalooban mo'y manaig. Ang kalooban mo. Ang kalooban mo, ang kalooban mo, ang kalooban mo, ang kalooban mo. Oh Jesus, Panginoong tunay, katapatan mo'y walang humpay, kadakilaan walang hanggan. Papurit pagsamba sa'yo iaalay. O Jesus, Panginoong tunay, katapatan Mo'y walang humpay, kadakilaan, walang hanggan. Papurit pagsamba sa'yo iaalay. O Jesus, Panginoong tunay, katapatan mo'y walang humpay, kadakilaan walang hanggan. Papurit pasamba sa'yo iaalay. Lumalapit sa panalangin upang ang tinig mo'y marinig. Awit namin iyong dinggin, ang kalooban mo'y manaig. Lumalapit sa panalangin upang ang tinig mo'y marinig. Awit namin iyong dinggin, ang kalooban mo'y manaig. Salamat, Panginoon, sa iyong mga plano sa buhay namin, Panginoon. Gamitin mo itong mga pusong ito, Panginoon. Pagdag ng luha sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, hindi mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahaba
presensya, maghari ka. Maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin di maintindihan. Salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko Ang iyong kalooban, Panginoon. iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais namin, Panginoon, ang itaas, ang purihin ka, O Diyos. Itataas, Ihahayag pangalan mo'y itataya ang pagsamba. Ialay Panginoon ang aming buhay. ikaw lang Ikaw lamang itataas, ihahayag pangalan mo. pangalan mo. Itataya ang pagsamba. Ang pagsamba ialay, Panginoon. Ikaw Minsan pa, awitin na sa Panginoon, itataas, itataas, ihahayag, ihahayag ang pangalan ni Jesus. Ang pangalan mo, itatanyag, itatanyag ang pagsamba. Ialay, Panginoon, ikaw lamang. Panginoon, Panginoon, ikaw lamang. Minsan pa, Panginoon, ikaw lamang. Sige po, palakpakan pa po natin ang ating Diyos. Ikaw lamang, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tunay nga po ng inyong, Lord, kagustuhan, Panginoon, ang inyong kalooban, Panginoon,
ang mananaig, Panginoon, sa lugar na ito. That as we listen to your words, Lord, today, we are opening our hearts, we are opening our minds, Panginoon, to see the truth, Panginoon, that you want us to know today. Lord, we thank you, God. Patuloy nga po kayong maitaas sa kalagitnaan ng simbahang ito. Sa inyo po ang papuri, ang aming pagsamba at lahat ng aming pasasalamat. Sa pangalan po ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maaari na po tayong makaupo. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Kasi party na po eh. Di ba yun yung isa sa mga games? Pahabaan, Merry Christmas! O dahil Christmas party season na, meron po tayong isang mahalagang laro. Isa sa mga paboritong laro kapag Christmas party. Ano po iyon? Yung pinakaunang nilalaro kapag Christmas party. What is it? Bring me. So para po naman maibang simula ng ating worship, magpapa-bring me po tayo. Are you ready? May premyo syempre. Ano yun? Trip-trip lang. May premyo po tayo. Maganda yung premyo natin. What's the premyo? Wow, very Gen Z naman the question. What's the premyo? Okay, bring me. Are you ready, everybody? May upuan na po ang lahat. Bring me. Gamit na journal, may data entry mula, siguro latest kahapon. Journal. Journal. Bring me journal. 1, 2, 3, go! Sige po, kahit sino, kahit volunteer, kahit pastor, pwedeng pumunta yan. 1, 2, 3, go! Bumaba yung iba. Nasa baba yung journal. 1, 2, 3, go. Wala. 5, 4, 3, 2, 1. Okay mga pastors, alam niyo na po ang kailangan nating gawin pagdating ng bukas. Okay. Next, bring me. Bring me. Leaflet. Last week. 5, 4, 3, 2, 1. Sorry. Last week, sorry. Verification process po by DTI. Alikan mo na dito, kuya. What's your name? RJ. RJ last week ba? Ay, last week nga. Anong title last week? Bita Barnabas. Bida at Barnabas. So dahil may dala ka, meron kang limited edition, Our Daily Bread, good for 2026. Yan, congratulations, RJ. O wala na, isa lang dala ko eh. Ayan. Bakit po ka nagpa-bring me? So yung una ko pong bring me, it's very sad. Hindi po ba kayo nalungkot ng konti? Nobody brought their journals. Yung pangalawa ko pong bring me, slight happy. Bakit nasa iyo pa yung leaflet mo? Dapat na, wait, leaflet po. Sino pa po walang leaflet for this week? Last week nga ito. Kasi mahalaga po kumukuha kayong leaflet. Kasi meron po tayong gospel card dyan. Sinishare po natin ang gospel card, 1 each every week. So bago po tayo mag-start, kasi na-break masyado ang ice, let us pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito. We have already prayed that you get ready our hearts, but we are praying and declaring that any forces of the enemy na nagtatangkang nakawin ang matututunan namin this morning, we rebuke it, we reject it in the mighty name of Jesus. We only receive your word in our hearts. And God, kung bibigyan niyo man po kami ng salita ngayong umagang ito, kung bibigyan niyo po kami ng pangako ngayong umagang ito, pero hindi naman po ninyo kami sasamahan, wag na lamang po. We want your presence this morning to be with us. So Holy Spirit, sit beside us. Be with us this morning.
Samahan niyo kami as we learn more from you. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At maraming salamat po, music team and media team and ushers and everybody for serving this morning. Ang ating pong pag-uusapan ay pang-apat na po sa ating series for this November. It is Keep Showing Up. Feeling ko ako ay nakaharang sa aking slides. Sa slides. Hindi naman? Okay. So, ang ating aim this morning ay to know the definition and commitment and discipline, their relationship of commitment and discipline, and the steps on how to build them. So, pag-uusapan po natin ngayong umaga ang dalawang bagay. Commitment and discipline. Sabihin nyo nga po. And discipline. Commitment and discipline. So makikita po muna natin yan sa 1 Timothy chapter 4, verse 15. Basahin po natin ito. Sabi po dito, practice and work hard on these things. Be absorbed in them, completely occupied in your ministry, so that your progress will be evident to all. Ito po ay si Paul, kinakausap po si Timothy. Ang konteksto po ng 1 Timothy chapter 4, letter po ito ni Paul, ina-encourage na po si Timothy around his 20s, papuntang kanyang 30 years old, na fan into flame, masyado pa kasi siyang bata. So nasa isip po natin, ang bata ngayon is mga 14, 15 years old, pero ang gusto po nating maintindihan dito, si Timothy, nung sinulatan po siya ni Paul, he is around 20 to 30 years old. Tapos, ang gustong ipapursue ni Paul kay Timothy ay yung preaching the word, public reading of the scriptures. Sabi niya, i-pursue mo yan, i-practice mo yan, work very hard to read the Bible. Para kapag may nagbago sa buhay mo, makita ng lahat. Nakita po yan sa verse natin, sabi dyan, so that your progress will be evident to all. Question, ang inyo po bang progress halata? Kung ikukumpara po natin yung ating mga sarili nung January, o sabihin, para mas mabait ng konti, nung September, spiritually, yung po bang progress natin spiritually halata sa bahay? Pag kinakausap natin yung ating mga anak, may nagbago po ba? That is what the letter of Paul is all about. So ito pong binasa po nating verse, mapapansin po natin the scripture emphasizes that growth is intentional, not accidental. Ang paglago po ay sinasadya. Banggitin nga po natin, sinasadya. So halimbawa, ako ay naglalakad, pinatid ako ni Kuya Lester, sasabihin ko, ay nananadya. Kasi sinadya niya akong patirin. Pero ang paglago po natin sa ating Christian life, sa ating spiritual life, sasadyain din po talaga natin. Halimbawa, dumaan ng Holy Spirit, dumaan si God. Sadyain po natin, harangan nyo din. Tapos sasabihin ni God, ay nananadya. Tama naman, di ba? Kasi yun ang gusto natin, parang, Lord, hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako napupuspos. Ayun po yung, ay, nananadya. Diba? Imagine niyo po, no, nandun kayo sa kwarto ninyo, you're reading the Bible, and while you're reading the Bible, sasabihin sa'yo ng banal na spirito, ay, nananadya ka. Yun po yung ibig sabihin ng intentional. Hindi aksidente. Ang aksidenteng paglago, pumunta, mayroon kang cellphone, may nag-text sa'yo, may Bible verse, lumago ka, yun, aksidente yun. Nagbabrowse ka sa Facebook, kagaya ng ginagawa ng iba ngayon, may lumabas na Bible verse, na-touch ka, yun, aksidente yun. Pero iba po ang gusto nating pag-usapan this morning. We want intentional. Kaya po tayo may discipline, may commitment. Amen? So ipag-ibayin po natin. Sino po dito kabisado? Wala na akong bring me. Baka naman naghahanap kayo ng pang bring me. Kabisado ang members ng Twice. Ay, nakayuko lahat ng mga millennial. Sabihin niyo lang po actually hindi ko sila kilala, pero ilan po sila? 9.
9. Wow, may slang isa. 9. 9 ang member ng Twice. Sino po dito kabisado yung 9 na yon? Taas nyo na yung kamay nyo. Raragaluhan ko kayo ng ano. Ano bang pangalan nun? Cards. O ba? Meron po nakakabisado. Ilan ang members ng Ben and Ben? 8? 9 din? 9? Kabisado pangalan? Okay, hindi sila makarelate. Mga medyo bata pa kasi yung tanong ko. Sino dito kabisado members ng Apo Hiking Society? Yun. Alam ko na age ng church natin. Ilan sila? Ano-ano pangalan? Okay, tama. Correct. Sino po dito kabisado? Pangalan Daniel's Friends. Naririnig ko. Ilan yon? 3. Ano-ano pangalan? Ay, napacify naman ang aking heart. Kanina nalungkot ako, walang may dalang journal. Ngayon masaya ako kasi mas kabisado nyo ang pangalan ng friends ni Daniel kesa sa Twice. Di ba? Kesa sa Ben and Ben. And that is also relevant ngayon. Kasi yung prayer life natin, madalas, singit na lang siya. Yung worship natin, singit na lang siya. Pero this morning, gusto po natin, discipline and commitment are all important to spiritual growth. Gusto natin, dinidisiplina natin yung prayer life natin. May disiplina tayo sa ating Bible reading para meron tayong strong character and we will be able to fulfill God's purpose. Para hindi po tayo madaling mag-give up, you will keep showing up. Keep showing up. So 3 principles po ang pag-uusapan natin this morning. Una po is the definitions. Pangalawa is the relationship between discipline and commitment. At pangatlo po, yung practical steps to building discipline and commitment. So yung mga wala pa pong leaflet, meron pa po dito sa harap. Sino po mamimigay? Ay, last week pala ito, last week. Hingi na lang po kayo sa mga ushers ng leaflet para po sa ating guide. Number 1 principle is we want to define discipline and commitment. Discipline, samahan niyo po ako basahin ito. Discipline is the practice of training people to obey rules or a code of behavior with punishment or other undesired consequences for those failing to comply. It is the foundation of spiritual growth. Grabe po yung definition ng discipline. Kasi sabi po dyan sa definition, with punishment or undesired consequences. So bibigyan ko po kayo ng example. Halimbawa, pag wala pong disiplina sa pag-inom ng soft drinks, ano po ang undesired consequence? Alam na alam. Pag walang disiplina sa paglaklak ng patis, ano po ang undesired consequences niyan? Stones. Pero ano po ang consequence if you are able to read the Bible every day? Pwedeng meron kang stones kasi lumaklak ka ng toyo at pansit canton. Pwedeng meron kang mga ibang undesired consequences because of your decisions. Pero you are reading the Bible, magbabago yung pananaw mo sa buhay. Maiintindihan mo as you read the Bible, ang aking katawan pala ay templo ng banal na spirito at dapat inaalagaan ko ito, titigil ang inyong ating mga pinaggagawa. Naintindihan po natin. Kaya example po natin sa buong lesson po natin this morning, our only example is our Bible reading and prayer. Tututukan po natin yung dalawang bagay na yun, Bible reading and prayer. So una po, ang discipline po, sabi po natin dito, it begins with the heart. Internal muna, bago external. So ang disiplina po, decision muna, bago action. Ulit internal before external. Bago tayo mag-decide na magbabasa tayo ng Bible, bago natin siya basahin from cover to cover, kailangan nag-umpisa muna siya internally. Gusto ko talagang magbasa ng Bible.
Yun lang po yun. Meron po akong mga nababasang, meron akong community na na-joinan. Nakakatuwa po yung mga tao doon. Kasi sabi ng isa, I am done reading Matthew, Mark, and Luke. What should I read next? Nakaka-bless. Kasi nagde-desire talaga siya to read the Bible. What should I read next? What do you think should I read next? And the people will answer, kagaya po ng reply nyo, yes, you should read John. Then read the book of Acts and witness the glory of God working through the power of the Holy Spirit. Ganun po siya. Nagsisimula kasi talaga siya internally. Gusto mo. Gusto ko. Kaya ganyan po yung mga desisyon natin sa buhay na hindi maganda. Nagsimula kasi siya sa puso. Sabi nga po sa Proverbs chapter 4 verse 23, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Kapag hindi po okay ang puso, hindi tayo okay internally, magmamanifest po talaga yan externally. Pero kapag okay na okay po tayo internally, magmamanifest yan, gagalaw ang katawan po natin according to the will of the Lord. Kaya minsan kahit parang ayoko na mag-church. Yes, ayoko nga. Kaya parang kahit ayaw mo nang umattend ng faith group, ayaw mo nang mag-worship, ayaw mo na lahat, pero nandito ka. Why? Kasi in your heart, mas malalim yung kapit ni God kasi basa ka ng basa ng Bible. Deeper yung spirit mo kesa sa iyong emotions. Okay po. Pangalawa po is discipline requires self-control. In 1 Corinthians chapter 9 verse 25, sabi po dito, every athlete in training submits to strict discipline. Meron po ba tayong mga atleta dito? Yeah, magkakaroon po. Submits to strict discipline in order to be crowned with the wreath that will not last. Todo disiplina ng mga atleta, ng mga nagte-training, ng mga tumatakbo, para lang sa bagay na will not last. Pero if we are training in righteousness, we do it for the one that will last forever. I will give you an example. Manny Pacquiao. Total, nanood kayo na Physical Asia. Yeah, Manny Pacquiao. Grabe po ang training niya if you will read everything. 4 a.m., bumabangon bago pa media, lumagsilabas, nauna na siya, tumatakbo na siya. At ang takbo niya hindi patag, inclined, uphill. Kaya he was able to grow from 1 division up to 8 divisions. Lahat yon champion siya. And at the same time, he is memorizing the scriptures. At the same time, he is reading the Bible. At the same time, nagsuserve siya sa government as a senator. And at the same time, he is leading his family. Grabe po ang disiplina ng mga atleta. Tayo po, hindi naman tayo nagko-compete sa games. Nasa bahay lang naman tayo. Pero anong pumipigil po sa atin to discipline ourselves? Diba? Pag nasimula ng K-drama, episode 1, hindi mapakali hanggat hindi nakikita yung episode 2. Sige na nga, 1 hour pa. Kala nyo, hindi ko alam ha. 1 episode, 1 hour. Tinapos ko yung isang K-drama, 2 days lang kasi. Sinakripisyo ko po yung tulog ko habang tulog si Zach. Nanonood akong K-drama. Grabe. Ibig sabihin, walang self-control. Okay? So, importante, meron tayong self-control. Commitment po, number 2 naman, is an engagement or obligation that restricts freedom of action. It is the power to keep going. So, ito yung disiplina, ito yung commitment. Sa commitment, meron ng restriction of action. Halimbawa, you are in a committed relationship. Ano yung restriction of action doon? Hindi ka na dapat nakikipag-text o nakikipag-date sa iba. You are now restricted to do that.
Kaya marami ayaw ng commitment kasi ayaw ng restriction. Okay? So ang focus pa rin natin, ibalik natin, hindi po sa mga relasyon, pero sa Bible reading at sa prayer life and attending the church. Kaya marami po ayaw mag-commit sa faith group. Ayaw magbasa ng Bible kasi may restriction na. Once nang buklatin ko ang Biblia, babaguhin ni God ang buhay ko. Once mag-Bible study ako, mag-devotion ako, magbabago talaga ako. Ayoko nun. Yung iba, hindi ako gusto ko. Yan. Ayaw ng iba yun. Kaya anong gagawin nila? Hindi nila babasahin ang Bible nila. They will not commit to the 1-year Bible reading guide. They will not commit to sharing the gospel. Why? Kasi may restriction. Mawawalan ako ng time sa tropa ko pag nag-commit ako sa church. Pag nag-commit ako dyan sa faith group na yan, magbabago yung buhay ko eh. Magiging kagaya ko ni Jesus Christ. Ibig sabihin, ilalet go ko yung dati kong life? No. What we are saying right now, people of Faithful Jesus Church, we want to become like Jesus. So we want to commit to reading the Bible, to prayer, and drawing near to God. Amen? So ang commitment po, it is a decision. Hindi po siya feeling that changes. Sabi nga po sa Psalms chapter 37 verse 5, commit your way to the Lord. Trust in Him and He will act. Kahit malungkot, namatayan, hindi ko mabanggit yung isa kasi masyadong malungkot. Basta, kahit na anong negative things ang mangyari sa buhay natin, nandun ka pa rin. You keep showing up. You are still there. Na-diagnose, nag-aalaga, lahat-lahat. You are still there. Kasi hindi siya feeling. It's a decision. Yung tipong nakikita mo na yung sitwasyon, pero you keep showing up. Because that is your commitment. Pangalawa po, commitment requires perseverance. Sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 1, therefore, since we are surrounded by a great cloud of witnesses, in Tagalog, marami pong nanonood sa inyo. Ang inyong buhay ay TV sa lahat. Okay? Who by faith have testified to the truth of God's absolute faithfulness. Maraming nauna sa atin na napagdaanan yung pinagdaanan natin. Sabi po dito, stripping off every unnecessary weight and the sin which so easily and cleverly entangles us, let us run with endurance and active persistence the race that is set before us. So since marami nang nauna, marami pong nakakakita po sa atin, ang pinakamahalaga pong gawin natin, bitawan lahat ng dapat bitawan. Naranasan niyo na po bang tumakbo? May dala po kayong jug? Water jug. Busy po yung mga, meron po akong jug, nahitan niyo naman ako, lagi may dalang 2 liters po ng tubig. Lagi po yan. Kasi, basta, lagi mo akong dalang 2 liters ng tubig. Tapos kapag tinry ko po mag-walking ng 5 kilometers, dala ko po yung 2 liters ng tubig. Yung kasama ko, wala pang pawis, ako pawis na. Kasi bukod sa sarili ko, may dala pa akong tubig. Kasi mahimatayin po ako. At least, pag nahimatay ako, magbubuhusan lang ang tubig ni Kuya Lester. Hindi, may panghimas-mas po sa akin. Kaya may bit-bit po akong tubig. Lagi po yun, palagi. Kaya, nagpapatagal po yun. Yung weight po na yun. Alam niyo po mga kapatid, para po mabilis ang ating paglago, bitawan na po natin lahat ng dapat nating bitawan. Pati po yung alalahanin. Bitawan niyo na po. Ibigay na po natin kay God lahat. Kasi yung commitment to God, it produces stability. Sabi po sa Proverbs chapter 16 verse 3, commit your works to the Lord, submit and trust them to Him, and your plans will succeed if you respond to His will and His guidance. When we are committed, yung kahit anong circumstances, kahit na anong
opinion, kahit na anong emotion, hindi po talaga tayo masishake. Sabihin, may marinig kang chismis tungkol sa'yo, you keep showing up. May marinig kang hindi magandang bagay, you keep showing up. Masaktan tayo, we keep showing up. Why? Because he or she is anchored during the storms of life. Nataniman na ng nataniman ng salita ng Diyos ang puso natin. Kaya nga po, this month of November, nag-focus po tayo week 1 sa vision. Week 2, sabi natin, intentional planning. Week 3, dahil nagplano ka, nag-vision ka, nagplano ka, week 3, sabi natin, be a Barnabas. Kasi madi-discourage ka. Kailangan mo ng encouragement. Pero ngayon, ang gusto natin, discipline and commitment. So principle number 2, ano po yung relationship between discipline and commitment? Yung discipline po, it creates habits. Ang commitment, it will keep us practicing them. Halimbawa, Bible reading at 6 a.m. Taas ang kamay ng gustong mag-commit sa Bible reading at 6 a.m. Kapag nag-commit po tayo sa Bible reading at 6 a.m., magkakaroon po tayo ng habit around it. Una, meron kang habit of Bible reading at 6 a.m. Pangalawa, mag-iiba ang oras ng tulog mo. Kasi kailangan gising ka na ng 6 a.m. Correct? Mag-iiba ang oras ng kain mo din para hindi ka nagugutom ng madaling araw at tulog ka pa rin nung time na yun, gising ka ng 6 a.m. May habit ka na yun bago, may bit-bit ka laging notebook, Bible, ballpen around you kasi may Bible reading ka ng 6 a.m. Again, what we are saying about this, ibig sabihin po natin, pag nag-commit po tayo ng something for spiritual life, for spiritual growth, iikot yung buhay po natin doon. Mag-a-adjust ang mga bagay kung ano ang mahalaga. So a disciplined life, it removes confusion and disorder. A committed life removes indecision and wavering. So ibig sabihin, if you are committed to read the Bible at 6 a.m., magpupuyat ka pa ba para manood ng kung ano-ano? Hindi na. Kasi ang nasa isip mo, kailangan kong gumising ng 6 kasi magbabasa ako ng Bible. Naintindihan po natin? So, nawawala na indecision. If you are really committed to join the church every Sunday at 10:45 a.m. service, wala nang tanong-tanong. Kapag may nagsabi, uy, may lakad tayo ng 10 o'clock. Ay, wait lang, magsisimba muna ako kasi nag-commit na ako. 10 o'clock, 10:45, nasa church ako. It's a non-negotiable. Nakuha po natin? Yan. So, Colossians chapter 3, verse 23 to 24. Whatever you do, work at it with all your heart as though you were working for the Lord and not for people. Whatever you do, kahit ano pong gawin para kay Lord. Remember that the Lord will give you as a reward what He has kept for His people. For Christ is the real master you serve. So kahit ano pong habit ang ma-form po natin, tatandaan po natin na we are doing it for our Lord. So mag-asawa tayo, a committed marriage, kailangan po ito ng daily disciplined actions. Disiplina po para sa mga mag-asawa. If you are inside a committed ministry, kailangan natin ng discipline sa preparation at sa prayer. Diba? Magko-commit po tayo as a believer, kailangan po natin ng disciplined spiritual habits. Okay, mahalaga po yan. Because God promotes disciplined and committed people. Alam niyo po, yung mother ko po, nakilala po ng iba, may sakit po siya ngayon. At hindi po madali yung sakit niya. Medyo malala. Tapos ayaw niya magpagamot. Hindi po kagaya nung kinakwento ko sa inyong harapan before, lumaban po yun, nagpagamot talaga yun. Itong nanay ko, ayaw! Dinalaw na ng mga amiga niya dito sa church.
Ang sabi ko, kamusta po anong reporting tayo mga amiga, reporting sa pagdalaw sa nanay ko. Na-convince niyo na po ba kasi ayaw makinig sa anak? Ang sabi sa akin, pastora, kami na-convince, hindi siya magpapagamot. Hindi talaga siya magpapagamot. Ang ginawa po ng nanay ko kasi, nag-change diet po siya. Naniniwala po talaga siyang gagaling siya sa pag-change ng diet niya. Buhay po yung nanay ko. Hello mama, shout out. I love you. 3 o'clock, mamaya magkikita tayo. Ayan, buhay po yung nanay ko Nag-change diet siya. Hindi na siya kumakain ng kung ano-ano. Kaya kung nakita niyo po, payat po talaga siya. Namayat po siya. Nilalaban niya. Alam niyo po, nag-text siya sa akin kanina. Dapat secret to Yan. Pero i-share ko po sa inyo, ano yung disiplina, ano yung commitment. Committed kasi siya sa church. She really loves this church. Pero she lives very, very far away. Malayo po yung bahay niya. Taga-Silang po kami. Sa Silang Cavite pa po siya nakatira. Pero gusto niya talaga pumunta dito. Ayan. Grabe po yung commitment. Alam niyo po yung text niya sa akin kaninang umaga? Ang sabi niya sa akin kaninang umaga, huwag mong kalimutan na yung pamaskong handog ko. Yun po yung tone talaga. Walang smiley, walang emoji, walang kahit. Huwag mong kalimutan na yung pamaskong handog ko, pakiabot na lang kay Tina. Grabe! Tingnan niyo mga nakakilala po sa nanay ko. Ganun po talaga siya magsalita. Talaga inutusan niya talaga ako yung wag ko daw kalimutan yung ibibigay niyang pamaskong. Ganun po ang commitment. Hindi niya iniisip, kailangan niya magpagamot. Kailangan niya ng pera. Kailangan ko ng different diet so it's more expensive. Kailangan niya ng different things. Pero yung pera na ibibigay niya sa sarili niya, ang iisip niya kaagad, pamaskong handog. That's different level of Christianity. High level. It's no longer I who live, but Christ lives in me. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Principle number 3, practical steps for building discipline and commitment. Paano po tayo magkakaroon ng maayos na disiplina at maayos na commitment? Kasi kahapon po ang aming Christmas party. Ng aking faith group, Christmas party ng November. Kasi pinununan ng mga nandito yung December, wala kaming choice kundi mag-November. Binigyan ko, ang gift po nila ay limited edition din po. So binigyan ko sila ng ganon. Tapos ang sabi sa akin, ang prayer ko, Ate Zay, matapos ko to next year. From January to December. Kasi ate, January ko lang talaga to binabasa, honestly. Anong ganun. So paano natin matatapos from January to December lahat ng gusto nating mangyari? Number 1 po, set clear goals. Kailangan po maliwanag na maliwanag. Ano po ba talagang gusto nyong spiritual discipline? What habit would you like to practice? At mas lumalim pa. Number 2, start small but be consistent despite distractions and temptations. Sino po dito ang nagja-jogging? Running. Magkaiba pala yung jogging sa running. Running 3K, running 5K, running 10K, 21K, 42K, 1K lang daw. Okay, sige. Okay, sino po? Bago po tayo makatakbo ng full marathon, kailangan magsimula muna tayo sa 500 meters. Kala nyo sa 1K, no? 500 meters muna. Ihanda nyo muna yung puso po ninyo. Kasi baka mabigla po kayo, himatayin po kayo sa oval. Okay? So, 500 meters muna, maliliit lang. So, if you want to commit to Bible reading, umpisahan po natin sa sabihin natin Book of John, i-goal nyo po, 1 block. Actually, hindi nga chapter ang tawag ko eh. Hindi siya chapter. Yung 1 block lang muna sa Book of John. Yun lang muna. Every day. 1 block. Isang bloke, isang bloke, isang bloke, isang bloke. Kasi baka basahin po natin kaagad, Revelation. Yan. Ay, doon ako mag-umpisa, tapos agad. Yan. So, mag-start po kayo. Start small. Small goals. Number 3, have accountability.
a mentor or prayer partner. I-relate ko po ulit doon sa pagtakbo. Kapag wala po kayong mentor, wala kayong accountability partner, hindi po kayo babangon. Kasi wala naman po nag-check sa inyo. Kaya ang ginagawa po, nakita ko po yung aking pong isang faith group member, may ganun na rin siya. Meron kaming app. Nagbabayad kami para sa medal. Kami na nga nahihirapan kapag nagbayad. Yan, nagbabayad po tayo para sa medal. At yun ang motivation mo para tumakbo. Kasi nagbayad ka na. At may nagmo-monitor sa'yo. 55K left. 55 kilometers left. Kasi ang sinaynapan, 125 kilometers ang tatakbuhin. Yan. 75 kilometers ang sinaynap. Magsimula ka sa maliliit. So, mayroong accountability partner. O, kamusta na yung takbo mo? Tumakbo ka ba today? Yan, naglakad ka ba today? Ilang steps ka today? Sana may ganun po kayo sa buhay nyo. Nagbasa ka ba ng Bible today? Binasa mo yung binigay kong daily bread? Alam niyo po, kahit na parang baliwala po yan, may effect po yan sa kanila. Sabi na, thank you for checking up on me. Kamusta yung pinagpipray natin? Alam niyo po, sa office po, sa opisina, hindi lang po Christian doon. Kaya ang ginagawa ko po, pag nagmi-meet kami, tinatanong ko silang lahat, kamusta ka na? So makikinggan mo saglit. Sa susunod na meet-up, after 3 months, ang kamusta ko, kamusta na yung nanay mo? So magugulat siya. Paano mo na, sinare mo nung nakaraan? Kasi it's really important that you have a partner. It's important that you establish accountability. Para maramdaman nila at ninyo na hindi ka nag-iisa. Yan. So, pang-apat, celebrate progress, not perfection. Yes, post kayo sa Twitter, post kayo sa Threads. I finished my Bible reading today. 1 verse. Okay na yun. Kasi it's progress. Kesa dati, di ka nagbabasa ng Bible. After 1 week, praise the Lord! I completed my Bible reading this week. 7 chapters of Proverbs. Wow, praise God. Kasi dati, di naman nagbabasa ng Bible yan. Diba? Yung mga maliliit po, celebrate your progress. Pero yung natapos niyang 7 days na yon, yung 1 day morning, yung 2nd day, habang nasa jeep siya, doon siya nagbabasa ng Bible. Yung 3rd day, it's okay. Kasi we want progress, not perfection. And number 5, renew commitment daily through prayer and word. Pag meron po kayong spiritual habit na pinag-commitan, ganito po, gusto ko po kayo turuan. Every morning, or kahit anong oras po kayo convenient, sabihin nyo, Lord, hindi ko naman to kaya. Kunyari, nag-commit po kayo ng pamaskong handog. Lord, hindi ko naman po ito kaya. 500 pesos. Ang tapang ko, wala pa akong kahati. Ako lang mag-isa. Hindi ko to kaya. Pero araw-araw, meron pa namang mahabang panahon. Kung kalooban nyo na magbigay ako sa pamamagitan ng pamaskong handog, ipadaan mo sa akin. Hindi ka nag-commit tayo, magbasa tayo ng Bible from cover to cover. Lord, hindi ko to kaya. Pero gusto kong tapusin yung Bible para makilala ka. Pag nakilala kita, sigurado ko makikilala ka rin ng mga mahal ko sa buhay. So tulungan mo ko, Panginoon, na matapos yung Bible na to. Unang beses ko pong natapos ang Bible, 3rd year high school. Habang baliw na baliw, feel in ng mga klase ko yung F4. Lahat sila nagsisigawan kay Dang Mingsi. Sa Westlife at Backstreet Boys. Grabe yung generation ko. Yan pa yung, lahat sila kumakanta. Black and Blue. Yung CD. Habang lahat sila immersed doon, ako nagbabasang Bible.
Kaklase ko na si Kuya Lester Meron kaming in-enrollan kasi. Gusto ko maging top 1 sa Bible reading. Kaya lahat sila party-party dyan, ako, nagbabasa po akong Bible. And it pays off. It really paid off. Nakaka-encourage po tayo ng marami because of that. Sabi nga po sa Galatians chapter 6 verse 9, "So let us not become tired of doing good. For if we do not give up, the time will come when we will reap the harvest." Mahirap po talaga. Sabi ko nga kanina ng prayer natin kanina, maraming pipigil na gumawa ka ng mabuti. Nandito na tayo sa church, may pipigil na makuha mo yung word na para sa'yo. And that is Satan. You have to acknowledge na nandyan siya. Pipigilan ka talaga niyang kumonekta sa Panginoon. May magkakasakit sa pamilya. May mawawalang kabuhayan. May mangyayaring hindi maganda. Para tumigil kang magbasa ng Bible. Para tumigil kang mag-pray. Para tumigil kang maniwala kay Jesus Christ. Pero sabi doon sa verse na binasa natin kanina, "Do not be tired of doing good, for the time will come and we will reap the harvest." Pag nagwagi po kayo sa battle na yon, your testimony will never be forgotten. It will never be forgotten. Kaya nga sabi ko po sa inyo, pag may nangyaring maganda, testify. Testify. Share and share and share. Kasi para saan yung kabutihan na yon? Para saan? Para masaya ka? No, para malaman ng lahat na God is good, He is alive, and He answers prayers. Amen? Amen. Sige, hindi ko po muna kayo anyayahang tumayo, pero meron po akong gustong ipameditate po sa inyo. Sa lahat po ng pinag-usapan natin ngayong umagang ito, meron po ditong definition, yung pong relationship, at yung steps. Sa lahat po ng ito, ano ang pumipigil sa atin to really discipline ourselves to read the Bible? Ano yung pumipigil sa inyo ngayon to commit and be like Jesus Christ? So, yung example natin kanina. Diba? Ano yung hindi nyo kayang i-let go? So, I want you to speak to the Lord right now. Kausapin nyo si God, "God, pinipigilan ako ng bagay na ito. At gusto kong i-let go yan sa'yo." If you are not yet aware, ask the Holy Spirit to reveal it to you right now and ask Him to change your life. Sige po tayong lahat ay mag-pray muna. Kung ang pumipigil po sa inyo to commit to become like Jesus Christ, kung ang pumipigil lang po sa atin to have a disciplined life is our addiction, is our sin, kung meron po ditong pinipigilan kasi merong may sakit sa pamilya, hindi po makapag-commit ng maayos kasi may sakit yung anak, may sakit yung kapatid, may sakit yung magulang. Kung meron po ditong napipigilan kasi hindi okay yung bahay po ninyo,
Ang invitation ko po sa inyo right now ay tumayo at lumapit po sa harap. If you are being hindered right now by sin, if you are being hindered right now by sicknesses, if you are being hindered right now by afflictions inside your home, I'm inviting you to stand up. At sabihin mo, ako yon. At lumapit ka dito sa harapan. I'm inviting you to really step forward. Take the step of faith forward to the altar. And we will pray for you. Para po sa mga kasama kong pastors sa hindi po lumalapit, I'm inviting you to pray for them. And I will be praying for the ones in front. You
Sa lahat po na nakaupo, I invite you to raise up your hands this morning. Taas po natin ang ating mga kamay towards sa lahat po ng lumapit sa harapan. Pag-pray po natin sila. Lord, we claim the authority to heal the sick and to break every chain. Pinuputol po namin ang kahit na anong sumpa na pumipigil po sa amin para maging katulad ni Hesukristo. We speak healing right now sa lahat ng may sakit, mula po sa kanilang ulo hanggang sa kanilang talampakan. Pagalingin niyo po sila according to their faith. You have given life to Lazarus. It's back. Because that is your will. And if it is your will, na makita naming muling masigla ang lahat ng taga-faithful, ang lahat ng may problema sa kanilang kalusugan, lahat ng nakikinig online, if it is your will that their health is restored, iparanas mo po sa aming lahat ang kagalingan. In the mighty name of Jesus, we are also declaring any sin that is hindering us to draw closer to you, putulin niyo po ito sa pangalan ni Jesus. And give us the decision internally to really draw closer to you. And now I'm inviting everyone to please stand up and let us sing again this song. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa ngalan mo, panatag ang puso ko. Isa pa po. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilo. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa yakap mo, panatag ang puso ko. Isa pa po sa huling pagkakataon. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilo. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa yakap mo, panatag ang puso ko. Father God, I bless everyone with your comforting hug. We believe that the Holy Spirit and we acknowledge His presence in this place. Salamat kasi yung pinag-usapan po namin this morning will not be stolen away from us. Yung pinag-usapan namin this morning, hindi ito lalago sa heart na may thorns, hindi ito tutubo sa heart na maraming damo, pero it will grow in a very good soil. And we believe that kung ano man yung tinanim mo sa puso namin right now, it will grow hundreds and thousands folds. And we will share everything that we have learned and all the miracles that you are going to be with us sa umagang ito. Salamat to Lord, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat.
Praise God for His goodness, sa Kanya pong healing na ginawa at nangyari po ngayon. Palakpakan po ulit natin ang ating Panginoon. He is truly good, He is faithful. Kung ano man po yung mga nababasa po natin sa ating mga Bible, parehong-pareho pa rin po yung ating Diyos na sinasamba ngayon. So yung mga miracles, yung mga healing, yung mga provisions, He is still the same. He will still give kung ano po yung mga binigay niya noon para po sa mga pangangailangan natin ngayon. And this time po, as we proceed sa ating pong pagbibigay, let me read to you Hebrews 13 verse 16. Habang pong pinamimigay po ng ating mga ushers, yung ating pong mga envelopes, or kung meron na po kayong envelopes, you can write down your prayer requests and insert yung mga tithes and offering po natin. Let me read to you again, Hebrews 13 verse 16. Sabi po sa kanyang salita, make sure you don't take things for granted and go slack in working for the common good. Share what you have with others. God takes particular pleasure in acts of worship, a different kind of sacrifice that take place in the kitchen and workplace and on the streets. Ang isa pong magandang character ng ating pong Panginoon ay hindi po siya tumitingin sa pataasan ng amount, but He looks at the willingness of our heart. Sa ating pagbibigay, isipin po natin, binibigay ko ba to kasi gusto ko siyang ibigay. Kasi po, kapag ganon ang way of how we think, kapag tayo po ay nagbigay, mas lalo po tayong i-bless ni Lord. He doesn't require us to give. Pero dahil bukal po sa ating mga puso, and we believe na napagaling niya tayo, provide niya po tayo, His promises are true, we give these tithes and offerings sa Kanya. So again, I'll give you this time para po isulat ang inyong po mga prayers, and also would like to remind na ang ating po pamaskong handog again is still open for those who would like to give pledges. Sa likod lang po ulit yan later after the service. Pwede po kayong pumunta. And marami pa po tayong ibang mga missions na pwede din po nating magbigay. Pwede rin po natin yung i-inquire sa likod. Sige po, let us all pray. Let's raise our envelopes. Kung naka-online po kayo, let's raise our cell phones, our bank accounts. Let us all pray. Thank you, Lord, dahil totoo ka sa lahat ng sinasabi mo. Lahat po ng pinag-pray namin kanina, alam ko po, Lord, natanggap na po namin ito at hindi lang ngayon, pero Lord, you will give it to us all the days of our life, Lord God. Kung ano man po ang ibibigay ng bawat isa, hayaan niyo po, Lord, na ito ay galing sa aming mga puso. Hindi dahil ni-require niyo siya, pero Lord, dahil gusto naming magbigay sa inyo. And as we give, we believe you will bless us more of your love, more of your goodness, and more of your mercy. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. We can now give po. Taas mga mata, puso ko'y sa'yo na walang alinlangan, wala nang pangamba. Salita mo ang tila sa bawat hakbang, sa pananampalataya, puso ko'y malaya na. Ako'y sumusulong, iniwan ang kahapon, bagong buhay kay Jesus, liwanag niya'y nagniningning, pag-asa'y umango, lungkot ay napawi. Tagumpay, pag-ibig niya'y mananatili. Hello! Ayan, thank you po sa lahat po na nagbibigay. Again, mamaya po anniversary po ng ating outreach, Faithful San Pedro, 3 o'clock. Happy 16th anniversary, Faithful San Pedro. And in-invite ko po kayo lahat na tumayo. Sa pagtayo po natin, meron po ba tayo ditong November birthday celebrants? Ang happy birthday! Happy birthday, Tita Riza! Happy birthday, Tita Joy! Happy anniversary sa lahat ng Happy birthday, Jimboy! Yan, happy birthday po sa lahat ng may birthday anniversary. Happy tayong lahat. And hello, Teacher Mitch! She's joining online every 3 p.m. Kala nyo, natuloy ko sa likod. Yan, online mo siya. We are wishing and praying for your recovery po. Salamat po sa inyong lahat. And let us pray. I bless everyone with your goodness. So God, maranasan po nawa ng lahat ang inyong mga himala sa aming pansamantalang pag-iwa-hiwalay. Kagalingan, kalakasan, kasayahan, Panginoon, ang bitbitin po nawa ng bawat isa. We will not be affected by what is happening
in the country right now. We will have emotions, but we are more excited of what is going to happen when you come back here and prepare all of us for eternity. Salamat, Panginoon, sa inyo lahat ng papuri at pagsamba. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. We are now dismissed for fellowship. See you Taas next mga week po. mata, puso ko'y Bye-bye! sayo